Paano ko nga ba ginawa ang biko na masarap? Una, nagkayod tayo ng niyog at pagkatapos nating makayod ito ay piniga natin at nang mapiga ko naman ay linagay ko na ang katas niya sa kawali. At syempre, nag-separate ako ng para sa latik. Yung latik natin, hindi na natin nakuhaan ng video. And after nun, yung natira ay linagay ko dito sa kawali para lagyan natin ng ay pakuluan pala natin syempre, 'di ba? So tapos naglagay ako ditong 3/4 ano bang tawag doon? Yung kalahating asukal na pula, 3/4 ko lang siya. Then sinamahan ko din ito ng panutsa, isang kalahati. Yung isang buo nun, 'di ba? Magkayakap siya, yung kabilang yakap, yun yung nilagay ko dito. Then after nun, pinakulo ko muna yung gata natin at nang kumulo na nga yung kumulo na siya ng malalaki na yung bula niya, tsaka saka ko linagay ang ating biko. So nang mailagay nga natin ang biko, syempre marami pa siyang tubig o marami pang sabaw. Kailangan muna natin isalang ito at patuyuin natin. At i-mix lang ng i-mix hanggang sa kumunat yung ating biko. Then pagkatapos nga niyan, isinalin ko na ito sa isang bilao. Ang size po ng bilao na ito ay size 12. Sorry, size 14 pala. So medium size po ito. So nang maisalin ko na nga, ayan, pinaghihiwa-hiwa ko na siya para ma-portion natin na hati-hati. At syempre lalagyan natin ito ng latik. Yung latik po ang masarap dito. Pero alam nyo ba na kahit walang latik ito ay napakasarap talaga. Dahil ang sikreto dito ay yung panutsa. Gusto ko talaga sa biko nilalagyan ng panutsa kasi malinamnam siya at masarap. Nilagyan ko rin pala ito kanina habang nagpapakulo tayo ng ating asukal at panutsa kasama na ng ating gata. Nilagyan ko po ito ng asin. 2 teaspoon ng asin para mag-balance yung lasa niya. So nang lagyan ko na nga ito ng kanyang latik, ay ready na ito para i-deliver sa ating pa-order. Salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakakapalo, follow nyo po ako at pa-share po ng ating video. Thank you for watching. Bye-bye. John Iris Home Bakes. Bye-bye.